Hello po mga kababayan. Magandang gabi po, magandang umaga po, magandang hapon po kung nasaan man po kayo ng panig ng daigdig ngayon. At marami po akong sasabihin po sa inyo pero bago ko ituloy, eh magpapasalamat po ako, special shout out po sa ating mga loyal na members or subscriber na walang sawang tumutulong at sumusuporta sa ating YouTube video channel na ito. At sa mga bago na nag-subscribe po ngayon. At saka yun sa mga susunod na kung sino man po ang mga magsasubscribe. Kaya maraming salamat po. Welcome na welcome, welcome na welcome po tayong lahat na mag-join po dito sa ating YouTube video channel. Marami po akong ikukwento sa inyo mga kasama. Tulad po ng aking kahapon, nakapanayam ko po ang kasama ko sa trabaho na siya po ay 29 years old. Siya po ay data analyst. Dumating daw po sa kanyang panahon na oras na siya nagdadalawang isip kung siya mag-aaral. Kung itutuloy niya yung gusto niya gusto niya mag-aral ng engineering. Ang nagiging dahilan ng kanyang nagiging dahilan nito na hindi siya magtuloy ay nagdadalawang isip siya na dahil baka siya matanda na sa 29 years old. Nang nakausap ko siya ay nabigyan ko siya ng inspirasyon. Sabi ko sa kanya, nang nag-aral ako ng engineering ay 37 years old na ako. So kaya itutuloy po niya ang kanyang plano na mag-aral ng engineering. So maraming salamat po at nabigyan ko siya ng inspirasyon. Sana nawa ang iba kong mga kababayan ay ganun din po sana mangyari na mabigyan ko kayo ng inspirasyon. At karagdagan pong balita mga kasama, totoo po yun na nakita nyo sa Facebook na ako'y graduate po ngayon. Gumraduate po ako ng Master Renewable Energy System po, Research. Ito po ay level 9 sa Australian Qualification Framework. Ang kasunod po nito ay PhD o doktor. Ang PhD ay level 10 sa Australian Qualification Framework. So, tuloy po tayo sa ating programa na ang topic po natin ngayon ang manager o TAFE or university muna ang kakausapin. Kaugnay doon sa ating mga naunang topic. Ano po ba dapat mo nang kausapin? Manager po ba muna? O kailangan mo mag-inquire muna sa TAFE kung gusto mo mag-TAFE? O kung kailangan mo mag-inquire muna sa university para malaman mo kung eligible ka o hindi. Nung nakaraang topic po natin na-upload po natin ay doon pinakita ko sa inyo na ang ginawa kong hakbang, yung smart move ko ay nag-inquire muna ako sa university, sa Murdoch University at sa Curtin University bago ko kinausap yung aking boss, yung aking manager. So, ito ngayon, ipakikita ko lang naman po sa inyo yung mga points, yung mga pros and cons. So, lalaliman po natin ng konti ang pag-aaral para makita ninyo, masalamin ninyo kung ano talaga ang dapat gawin. Dapat mo na bang kausapin ang manager o mag-inquire ka po muna sa TAFE o mag-inquire ka muna sa university. Okay po. Ang disadvantage or pros ng pag kinausap mo muna ang manager ay malalaman mo agad kung ano magiging kanyang desisyon. So, nasa gitna po yun. Pwede niyang desisyonan na negative o hindi ka payagan or pwede kang payagan. So, depende. And then, hindi ka na mag-aantay kaagad kung anong magiging desisyon kasi pwede ka na yung desisyon niya mismo on the spot. So, kapag na-desisyonan ka niya, yun, makikilala mo rin kaagad siya kung anong klaseng uri siya ng manager, kung supportive ba siya o hindi. And then mababawasan agad ang mga isipin mo. So pag nalaman mo agad hindi ka susuporta ang manager mo, kalimitan ang tendency ay hindi ka mag-aral. Yun ang ginagawa ng iba. So pero hindi po tayo dapat humantong sa ganung kalagayan. And then yung negative naman yung cons po niya. May chance po ang manager na magiging desisyon ay hindi pabor sa iyo.
Bakit kamo? Ay wala ka pang hawak na dokumento. So hindi pa alam kung ikaw eligible sa mga pag-aaral. Tapos malaki ang chance na tumanggi ang manager kasi wala ka pang pre-approval. Yun yung binabanggit ko kanina mula sa TAFE o kaya university. Ayun po. So sa mga negatibong kaisipan, para malaman nyo lang po mga kasama, karamihan po sa mga company, yung study assistance support program ay losses po yan o liabilities at hindi profit sa short term. Kasi bakit po? Dahil ang manggagawa na mayroon pong study assistant support program ay mababawasan at magiging limitado ang kanyang availability at production niya. Kaya hindi ito may bigay ng mga small or medium businesses. Yan po yun mga kasama. Pero sa long term ay pabor po yun sa company kasi tataas yung edukasyon ng mga manggagawa tapos malaki ang chances na yun ay maging manager, maging supervisor para matulungan at lalo mapalago at lalo lumakas yung company. Ayan po. Tapos kung halimbawa naman po ay pag-una kayo mag-inquire sa TAFE, kung gusto mo mag-aral ng TAFE, yung TAFE yung tinatawag na Technical and Further Education, pwede po kayo mag-inquire mismo sa pinakamalapit na school ng TAFE. Pwede rin naman po kayo mag-inquire sa website dun sa www.tafecourses.com.eu o di kaya sa Department of Training and Workforce Development. Yan po, yun po yung inquiries about TAFE and vocational education. Then po yung pwede naman po tumawag kayo sa landline nila, doon kayo mag-inquire. Yan po, another option. And then yung bibigay ko lang po ng karagdagang kaalaman, sa TAFE, ang magiging trabaho nyo po rito ay trade worker o natawag na tradee. Yung skilled professional specializing sa iba't ibang mga skills, halimbawa construction, electrical, plumbing, automotive at saka iba pa. So halimbawa example dun sa electrical apprenticeship in Australia, mayroon po siyang 4 na taon na apprentice. Pagkatapos po yun yung mayroong certificate 3. Kung halimbawa yung electrotechnology technician, ang code po niyan ay UEE 30820. Yun po yung may license ng electricians. And then yung certificate 3 ng electrical fitting, ang code po niyan ay UEE 33020. Ayan po mga kasama. Tapos yung ang advantage po niyan, yung pros po niyan ay malalaman mo agad kung eligible kang kumuha. Pero tulad nga po ng sabi ko sa inyo, ay kailangan mo ng sponsor o yung apprenticeship program po ito. Kailangan nyo ma-sponsor yung company na magbibigay sa iyo ng sponsor para doon ka magtrabaho. And then doon sa pagre-research mo, doon masasalamin mo na rin kung ang sarili mo, kung magagawa mo ito hindi. Base sa ibibigay ng mga impormasyon ng TAFE Student Center. Ayun po. And then yung cons po niyan, yung negative, think yung nag-spend ka ng time pagkatapos nalaman mo and then yung boss mo ay hindi ka pinayagan, yun lang yung nagiging cons po niyan kaagad. Pero hindi naman literally na negatibo po yan eh. Meron po tayong solution dyan mamaya. Okay po? Sa university naman po ay mayroon na tinatawag na Tertiary Institution Service Center o tinatawag na TISC. Ito po yung university application, yung undergraduate admission at saka tinatawag na ATAR information. Pwede po kayo mag-inquire po dyan, search nyo lang po sa Google. O kaya pwede naman po kayong dumiretso sa 5 university dito sa Perth na mag-inquire. Mag-inquire po kayo diretso dun sa kanilang student center. Ang limang malalaking school o university dito sa Perth ay tinatawag na, yun ba, yung University of Western Australia, yun po yung UWA, yung Edith Cowan University, yung po ang ECU. Pagkatapos po yung
Murdoch University, Curtin University, at yung apat na binanggit ko po sa inyo, yung po ay puro public school. Mga public po yun. And then yung University of Notre Dame, Australia, ito naman po ang private. And then bibigyan ko po kayo ng karagdagang idea kung ano ang mga university ito. Tulad halimbawa yung UWA, kilala ang UWA na sa MBA, sa engineering, sa data computer science, sa law, kilala po sila, sa medicine, environmental design, at iba pa, yung kilala po sila doon. Yung Curtin University naman po ay kilala sa buong mundo ng mineral and mining engineering. Number 2 po sila, rank 5 or rank 2. Naglalaro lang po ng 2 or 5 po sila sa world category. And then po, kilala rin po sila sa mga nursing, earth sciences, chemical engineering, education, hospitality, tourism and management, agriculture, pharmacy, yan kilala po sila dyan. And then Murdoch University ay kilala naman po sa veterinary science, nursing, information technology, environmental, agricultural, engineering, law, psychology, yan po at iba pa ho. And then yung ECU or Edith Cowan University ay kilala naman po sa halimbawa nursing, midwifery, teacher educations, medical and health sciences po at saka iba pa po. Tapos yung University of Notre Dame na sinasabi ko nga po sa inyo kanina, ito ay private university. Kilala po sila sa nursing, sa education, yan, medicine, medical science po at iba pa. Yun po. Kaya ako binanggit po sa inyo yung iba't ibang mga university para masalamin nyo kung saan kayo mag-i-enroll, kung ano ang gusto nyong kurso. Pero ang suggestion ko po rito mga kasama ko, doesn't matter po kung anong university ka mag-aaral, ang mahalaga ay matanggap ka. Kasi sa matured na edad na natin, kailangan natin i-take yung opportunity kung ano university ang mag-a-accept sa inyo. And then kung halimbawa gustong-gusto mo talaga ang university, let's say Murdoch University, gustong-gusto mo, and then ang nag-accept sa iyo ay ECU, ay mag-enroll ka muna sa ECU. Hindi pwede naman kayo mag-transfer soon. Halimbawa pag naka-enroll na kayo o nakapag-aral na kayo, kung gusto niyo pang mag-transfer. Ayan po. And then ang ibang mga karagdagan po rito ay doesn't matter po kung saan university kayo mag-aaral dito eh. Ang mahalaga rito yung nag-i-enjoy kayo at nakukuha mo yung talagang gusto mong kurso. Yun po. Kasi matataas po ang standard ng university dito sa Australia at recognized po ito sa buong mundo. Okay po mga mahal kong mga kasama at mga tagapakinig po dito sa ating YouTube video channel nito. Maraming po salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy po ang pag-subscribe po natin dito sa YouTube channel na ito. At paki-like po, comment and share sa ating mga kababayan. So naway nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon. Maraming salamat po muli mga kasama.